The heavens declare your glory. The nations bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Forever your name is exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives
with the wonder of your name. Touch the Philippines with the love of the Father. Oh, precious God, touch the Philippines. Touch the Philippines with the power of your Spirit. Touch the Philippines with the wonder of your name. Touch the Philippines with the love of the Father. Oh, precious God, touch the Philippines. Oh, touch the Philippines with the power of your Spirit. Touch the Philippines with the wonder of your name. Oh, touch the Philippines with the love of the Father. Oh, precious God, touch the Philippines. Touch the Philippines with the power of your Spirit. Touch the Philippines with the wonder of your name. Touch the Philippines with the love of the Father. Oh, precious God, touch the Philippines. Oh, precious God, touch the Philippines. Oh, precious God, touch the Philippines. Glory to God. God is so good. All the time, He is so good. And His love, goodness, and faithfulness be with you always. Today, we will talk about redeeming the land, our cities, our nation back to God. At ang revelation po ay ating makikita in the book of Luke, chapter 19, verse 41, and I read, Now, as Jesus drew near, he saw the city, and that is Jerusalem, and wept over it. So meron po tayong tatlong bagay na dapat gawin para ang atin pong mga syudad na ginugulo ni Satan, di lamang po sa pamamagitan po ng COVID variant, hindi sa iba't iba po mga kaparaanan upang siya po ay i-destabilize, siya po ay gawing unpeaceful, siya po ay gawing poor, siya po ay pagharian, siya po ay guluhin at gambalain. Bakit yun po ang kanyang mission, as Jesus said in John 10:10, the thief, that is the devil, came to this world to steal, to kill, and to destroy. And praise God, the Lord Jesus came to this world to give life and make that life more abundantly. Ang unang-una po nating dapat gawin, mga minamahal, ay hingi po ng tawad ang kasalanan po ng ating mga bayan. Yun po yung unang-una. Mamagitan po tayo. Tayo po ay maging po mediator. I-appeal po natin sa Diyos na ibaba niya ang kanyang kahabagan at kaawaan sa atin po mga syudad.
Mamagitan po tayo para sa kasalanan ng ating pong bayan. Either siya po ay idolatry, immorality, ang issue po ay about drugs, iba't ibang crime, kagaya po ng hold up, unmerciful, extrajudicial killing, siya man po ay corruption, siya man po ay rebellion against God, siya man po ay disobedience, siya man po ay gambling, prostitution. Hingi po natin ng tawad ng mga kasalanan ito upang ang Diyos po ay makagalaw para ang ating pong bayan ay madalaw po niya at ang COVID-19 pati ang kanyang mga variant ay kanya pong mawasak, kanya pong masira. At ito po mga krimi ito ay wag na pong magpatuloy. Ito po ay matapos na at ang ating pong mga bayan ay maging bayan po ng Diyos. Bakit ang buong Pilipinas po itinakda niya sa kanyang bansa? Hingi po natin ng tawad ang kanyang pagkababahagi, ang kanyang pong pagiging panatik sa religion. Ayaw niya po ng truth ng Diyos. Yung pagdidinay po niya ng lordship ng Panginoong Jesucristo. Yung pagdidishonor niya sa Diyos. Yung kanya pong mga pagsisinungaling. Alam pong nakikita po nating kasalanan sa ating mga bayan. Hingi po natin ng tawad lahat. Ang Diyos po ay nagsabi sa 1 John 1:9 sa pamamagitan ng kanyang salita, kapag ipapahayag po natin ang ating kasalanan, ang kasalanan ng ating mga bayan, hingin natin ito ng tawad sa kanyang harapan, siya po ay tapat at banal, na tayo po ay kanyang patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. Ang sino man daw po na naghahayag ng kanyang kasalanan, tumatalikod dito, umayaw na rito, ay nakakasumpong po ng kahabagan at kaawaan ng Diyos. Yun din po ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Ikalawa po ay gamitin natin ang ating mga authority na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo according to Matthew 16:19. Kapusin po natin si Satan, ang mga demon spirit na nasa likod po ng COVID, ng mga variant pong yan, ng mga infection na yan. Ninyo po napapansin, siya po ay natatransfer dahil siya po ay spirit. Ang Bible po ay nagtuturo ng transference of the spirit. Hindi po tayo dapat magtaka pag nababalitaan natin na kung yung isa pong membro ng pamilya ay may COVID, ay yung buong pamilya po ay nahahawa kasi nga po yung espiritu po ng COVID, ng bacteria at ng germs, which alam po natin demon spirit, ay natatransfer po sa pamilya. Hanggang magkaroon po siya ng community transmission. Paapektuhan na po ang ating pong barangay, ang ating pong mga bayan. Pero pag ginapos po natin ito, hindi na po ito makakagalaw. Ikasaot po natin siya, ibalik po natin siya sa impyerno dahil doon po siya galing. Binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan at autoridad, immunidad, ayon sa Matthew 10:1, Luke 10:17-19, 2 Corinthians chapter 10, verse 3-6, upang gamitin laban kay Satan. Ito po ang kinakatakutan ni Satan. Yung malaman po natin at gamitin yung ating autoridad. Ang sabi ni Jesus, ang gapusin natin sa lupa ay gagapusin ng Diyos sa langit at ang pakawalan natin sa lupa ay papakawalan niya sa langit. So pag ginapos po natin si Satan, ang COVID, ang mga variant pong yan, ang mga infection pong yan, ang mga virus pong yan, ay gagapusin po siya ng Diyos. Tayo pong inaantay ng Diyos. Pag po tayong tumigil na ito po ay gawin hanggang hindi po natin nadadala ang ating mga bayan sa kanya pong kalayaan at hanggang hindi totally wasak ang gawa po ni Satanas. Ikatatlo, iyakan po natin ang ating mga bayan. Let us weep for our city. Kagaya po ng ginawa ng Panginoon sa Jerusalem. Iniyakan niya po ito. Mapuno po ang puso natin ng awat habag para sa ating bayan.
Tingin po natin sa Diyos na ito'y dalawin niya. Pagalingin niya ang lahat ng may COVID. Mawala po ang takot sa puso't isip ng sambayan ng Pilipino, ng ating po mga kabarangay, kababayan, sa mga bayang ating kinalalagyan. Ang laing po ni Satan ay masira. Ano man pong conspiracy to destroy our cities, our nation. Kapag na pong magpatuloy pa. Pati po yung ginagawa pong panggugulo ng China, ang kanyang communist leadership. Sa atin po mga isla, ay hindi pa po siya nakontento sa marami niya ng kinuhang isla natin. Pati po ang Julian, Felipe Rip ay gusto niya pangkunin at ang iba pang islang pag-aari po natin. Huwag po nating pahintulutan ng bagay na ito. Huwag po tayong matakot sa China na siya po'y malakas na bansa at makapangyarihan dahil sa kanyang nuclear weapon, sa kanyang nuclear submarine, sa kanyang warplane, warship, at sa kanya po mga modernong kagamitang pandigma. Huwag po natin katakutan yan. Mas makapangyarihan po ang ating Diyos. Harapin po natin ang diablo sa likod po ng aggression po ng China. Harapin po natin ang dragon na sumisimbolo po sa bansang China. Let us slay the dragon. Umiyak po tayo sa Diyos. Mangi tayo ng awa niya, ng tulong niya. Ising po ng Diyos ang mga artificial island na ginawa ng China. Very powerful po ang ating Diyos. Let us cry out to God as we use our power and authority, as we pray out of compassion sa awat habag sa ating pong mga kababayan, sa ating bayan, sa ating bansa, at i-claim ang mga islang ating pong pag-aari. Ang Diyos po'y mahabagin, maawain. Ang Diyos po'y sama sa atin. Wala po siya sa Dragon Nation, siya po'y nasa bansang Pilipinas. Huwag po tayong matakot. Kagaya po ni David, hindi siya nakatingin kay Goliath, siya po'y nakatingin sa Diyos. Ang sabi po ng Proverbs, forces are made ready in the day of the battle, but it is God who gives us the victory. Aral na po ang lahat po ng digmaang naganap ng World War I and World War II. Hindi po nanalo ang Amerika laban sa Japan, sa Germany, nang wala po ang intervention ng Diyos. Kakampi po natin ang Diyos. At ang China po ay hindi po tayo gigiyerahin. Maliwanag po yan. Sapagkat ang mga bansa po nakapalibot sa China hindi rin po friendly sa kanya. In fact, marami po ay galit sa kanya. Kagaya po ng Vietnam, Japan, South Korea, ang ASEAN nation. Hindi po sumasangayon ang European Union, ang Canada, ang Australia, ang United Kingdom, lalo po ang Amerika sa kanya pong military aggression sa West Philippine Sea. Hindi niya po tayo gigirahin. Nanloloko lang po ang China na nanakot. Sapagkat alam po niya, itong mga bansang ito tutulong po sa atin. Maliwanag po yan, may treaty po o wala, ang mga bansa po ito tutulong sa atin. Sapagkat sila po'y laban po sa ginagawang pandaray at panloloko po ng China. Yung kanya pong communist government, na pati kanyang mamamayan na kanyang inu-oppress. Ang mga Christian po sa China walang kalayang, kinukula ang mga pastor, hinuhuli, pinatitigil po ang Bible study. Kaya kung nagawa niya po ito sa kanyang mga citizen, lalo na po, hindi po niya citizen. Hindi po tayo nagtataka. Huwag po tayong matakot sa bayan ng Pilipino, gagiyarahin po tayo ng China. Ang China po ang takot, nagiyarahin tayo. Sapagkat alam po ng China, ito na po ang simula ng wakas niya. Pati po African countries ay hindi po sang-ayon sa China. Marami na pong bansang nanindigan, kagaya ng Vietnam, nanindigan, Japan, Indonesia, South Korea. Bakit ang Pilipinas ay hindi maninindigan? Hindi na po dapat mababy pa po ang China. Ang tali kung bakit po siya nagkaganyan kasi na-baby po siya na nakalipas na mga panahon. Na-spoil po siya ng gusto. Ang ginawa niya po nagtayo ng artificial island at di pa po siya kontento na yung buon pong karagatan na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ay gusto niya pong angkinin. Yung po'y malaking kamalian. Wala pong taong sibilisado at matino ang kaisipan na ito po'y paniniwalaang ito pong may-ari po ng dagat. At ito pong 9-dash line pong ito na ay walang basihan. Sinabi na po yan ng UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Meron na po tayong victory ng Hague ruling. I think it was 2016. Naibigay na po sa atin yan. Nanalo na po tayo. Yun na nga lang po, hindi po na-impose ng gusto ang ating pagkapanalo. But praise God, sa ating pong present government,
Siya po'y naninindigan ngayon na may katapangan, nagsasalita na may katotohanan. Wala po sa Secretary ng National Defense, si Secretary Delpin Lorenzana, ang ating Foreign Affairs Secretary, Secretary Teddy Boy Locsin, at ang ating mahal na Pangulo at ang kanyang gobyerno, ang kanyang gabinete, na suportado ng sambayanang Pilipino, na ating lahat ay nagsasalita na hindi po natin ibinibigay ang ating mga isla sa China. At ito po ay non-negotiable. Kapag ito po ay atin, wala pong dapat pag-usapan dito dahil ito po ay atin. Ang atin ay atin, ang hindi kanila, period. Ay huwag po tayong matakot sa bayan ng Pilipino sa pananakot ng China. Dagdagan po natin ang patrolya sa West Philippine Sea, sa mga islang ninanakaw ng China. Hindi lamang doon sa nanakaw na pati sa gusto pa po nilang nakawin. Huwag po tayong tumigil, mag-file ng diplomatic protest. At kami naman po hindi titigil manalangin sa Diyos. Nasamahan niya kayo, samahan niya po tayong lahat at ang sambayan ng Pilipino magkaisa laban sa China. Yun po ang pinakamagandang gawin po ngayon, magkaisa po ang sambayan ng Pilipino. Hindi po ito ang panahon ng pagkababahagi. Tigil na po muna yung mga kritisismo na yan, akusasyon, walang maitutulong po yan. Ang gawin po natin ay magkaisa. Nasuportahan po ang pagkikidigma ng ating isang bansa. Hindi po sa lakas ng tao at armas, kundi sa pamamagitan po ng pagsasalita ng katotohanan, pananalangin, at pag-iingat ng ating pong yamang dagat. At ang Diyos po ay sasama sa atin. Ang Diyos po ay Diyos ng hustisya, hindi po siya Diyos ng kalikuan. Hindi niya po papayagan ng China magtagumpay. Paniwalaan niyo po ang salita ng Diyos. Hindi po niya papayagan ng China magtagumpay. Ilulubog po ng Diyos ang mga artificial island na yan. Gano'n na magpadala ang Diyos po dyan ng tsunami ng buhawi. Gano'n na pong magpadala siya ng anghel at ito po'y palubugin. Hindi po siya mahirap gawin ng Diyos. Mula sa Old New Testament at sa nakalipas pong panahon, ito po'y ginagawa ng Diyos. Ng mga bansang humihingi ng tulong sa kanya kagaya ng Israel. Ang late na bansa pero hindi po matalo ng mga nakapalibot sa kanila. Dahil ang Diyos po ang kanilang balutid kalasag, ang Diyos po ang tumutulong at dumadamay sa kanila. God is in us, God is with us, God is for us, we are in the winning side. Hallelujah. Ipanalangin po nating bisitahin ng Panginoong Hesus ang atin pong mga siyudad. Kagaya po na naganap sa Matthew 21 verse 10. Binisita niya po ang Jerusalem at ang maraming tao po ay nagsilabas at siya po ay sinalubong. Parating na po ang Holy Spirit invasion. Apostolic revival po ay nagsisimula na. At dapat siya po ay magpatuloy sa kanya pong kasakdalan. Kaya sa Diyos po tayo tumingin. Gamitin natin ang ating kapangyarihan para manalangin, wakasan ang gawa ng Diablo, tapusin po ang COVID nito, ang mga variant nito, ang mga fear na ito, ang contamination nito, ang mga virus na ito. Wakasan po ang pagnanakaw ng China ng mga islang pag-aari natin at bisitahin po ng Diyos ang sambayan ng Pilipino. Bisitahin niya po ang buong NCR, bisitahin niya po ang buong Luzon, ang buong Visayas, ang buong Mindanao, ang buong NCR, ang Region 1 hanggang Region 12. Huwag po tayong tumigil manalangin. At ang Diyos po hindi titigil pong sumagot. At ito po ang sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot. Ayun po, siya po'y nangako na siya po'y sasagot. Tumawag lang daw po tayo ng tumawag at siya po'y sasagot ng sasagot. At ipakikita niya po sa atin ang mga dakilang bagay na hindi pa po natin nakikita bilang sagot sa ating mga panalangin. Personally and corporately. Especially, dadagdagal pa natin siya ng pag-aayuno para ipakita ang ating earnest, radical, prevailing faith expressed through prayer and fasting. In Matthew 7:7 and 8, Jesus said, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Sapagkat ang humihingi ay binibigyan, ang humahanap ay nakakasumpong, at ang kumakatok ay binubuksan. Maging persistent po tayo. Humingi tayo ng humingi sa Diyos, kumatok tayo ng kumatok sa pinto ng langit, at ito po'y bubukas ng bubukas. Humanap po tayo ng humanap ng sagot mula sa Diyos ng himala, at siya po'y magbibigay na magbibigay. It's time to redeem our cities. It's time to redeem our land. It's time to redeem our island. God bless the Philippines. God bless NCR. God bless Luzon. God bless Visayas.
God bless Mindanao. The Lord touch the Philippines. The wind of the apostolic revival, the greatest move of God, the Holy Spirit invasion, visit our cities, visit our country, and give us victory as we redeem our land, our cities, and our island. Father God, salamat po na muli ka nangusap sa lingkod mo para ihatid ang revelation sa iyong mga anak, sa buong body of Christ, sa buong Jesus is Israel Worldwide Ministries. Salamat po na hindi ka po nakatingin lang at hindi ka po patay kagaya ng rebultong walang pakinabang. Ikaw po ay Diyos na buhay, sumasagot sa aming mga panalangin, nakikialam. Dahil ang Pilipinas ay mahal mo at pag-aari mo. Nag-i-intervene at binilulupig ang masasamang gawa kagaya ng gawa ng China, itong communist government na ito. At binibigyan ng tagumpay ang Pilipinas sa inaapi niya, niloloko niya, dinadaya niya. Marami pong salamat na wala kang tigil na gumagawa, kumikilos sa NCR, sa Region 1 hanggang Region 12, that you are destroying COVID-19, its virus and its variant, in answer to our personal united corporate prayer and fasting. Salamat, nakikialam ka sa panggugulo ng China sa West Philippine Sea. At ibabalik mo ang mga islang ninakaw ng China. Palulubugin mo mga artificial island na yan. And I also pray, Lord God, we also pray, bigyan mo po ng karunungan ng aming mahal na Pangulo, ang AFP, ang gabinete ng Pangulo, ang karunungan mong sumakanila, ang payo mo, Ama, at anang mabuti yun po mapagtibay sa puso't buhay nila. Samahan mo sila, bigyan ng kalakasang kalusugan, patnubay, gabay, at ihayag mo ang iyong sarili sa aming Pangulo, sa mga nanunungkulan sa gobyerno, at patuloy mo silang patapangin. At mong payagan, Ama, ang pandarayan ng China ay magpatuloy. We block it, we bind it, we rebuke it, and we don't allow it to come to our government, to our country, to this blessed land. Ibalik mo po, Ama, ang economy nawala. Buksan mo muli ang economy, gawin mo pong mapayapa at malaya ang sambayan ng Pilipinas. Ibalik mo po ang sama-samang pagsamba. Ibalik mo po ang kalayaan to worship you, Lord, to pray in your house, in your church. At makita po ng government ang mga kahalagahan po ng pananalangin at mga pagbubukas po ng mga gawain patungkol sa iyo, O Diyos. Upang malaya kang makagalaw dahil ikaw ang may utos, forsake not the gathering of the saints, forsake not the assembly, Hebrew 10:25. At kaya mo sa mga susunod na linggo ay simula na pong bumukas ang mga bahay-sambahan, makapanalangin na po kami makasamba at maitaas sa Diyos na may gawa ng langit at lupa ang tagumpay ng aming pong kahit sa isang pinagpalat mayaman, maka Diyos na bansa. Nagpalain mo rin po ang mga church, ingatan mo mga intercessor, ang mga nananalangin na nag-aayuno, palakasin mo po ang lahat, bisitahin mo. At patawarin mo po ang kasalanan ng sambayan ng Pilipino, O Diyos. Marami pong salamat sa iyong pagtugon. Salamat, we declare COVID-19, your variant and your virus are dead, dead, dead. And heal all the sick, Father God. I-empty mo mga hospital na kung saan ay may mga COVID patient, private o public, ang mga nasa tent, dalawin mo sila, pagalingin mo sila isa-isa, O Diyos, mula NCR at sa mga karatig bayan, mula Region 1 hanggang Region 12, lalong-lalo na po sa buong NCR, Father God. Heal all the COVID patient, bring them out of that hospital, out of that tent, heal them, Lord. At wag lang po yung may COVID, Father God, pati po yung may cancer, may goiter, may cyst, may myoma, may leukemia, may high blood, may epilepsy, may depression, may fear, may suicidal spirit. We rebuke it in Jesus' name. Heal them all, Lord. May mataas na blood pressure, eye pressure, ear pressure, blood sugar, mataas na kolesterol, sakit sa puso, UTI, sakit sa atay, sa bituka, prostrate, lupus, Parkinson's disease, migraine, we rebuke you in Jesus' name. The Lord heal all the sick now. Thank you, Lord God, for healing all the sick. Gumalaw na po kayo, huminga na po kayo, pinagagaling po kayo ng Panginoon. It is done. And I bless all of you in the name of Jesus, the shield, the Savior, the God of this nation. And everybody say, Amen and Amen.